DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay, 7 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong makakasama muli sa 2 oras na balita at talakayan ngayon pong Friday morning. Ito po si Yuel Reyes dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas! Flood alert, inilabas ng Pag-asa sa Mindanao. 13 barangay sa Butuan City isinailalim sa state of calamity. Death toll sa landslide sa Davao de Oro sumipa na sa 11. Panukalang One Mindanao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinabla ni PBBM. China nagalok ng tulong sa Pilipinas laban sa mga hackers. At Barangay Tanod itinumba ng kapatid sa Batangas. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 9 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, inyo po makakasama ngayong MUP Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Muli magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan sa Metro at Mega Manila at sa iba't ibang relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa detalye po ng ating mga balita. Pilipinas, una sa ating mga balita, nagpalabas ng flood alert ang DOST Pag-asa sa ilang lalawigan sa Mindanao dahil sa nararanasang malakas na buhos na ulan. Pinayuhan ng Pag-asa mga residente na maging alerto, partikular na ang mga residenteng naninirahan malapit sa dalisdis ng bundok at mababang lugar o malapit sa mga ilog. Kabilang sa mga lugar na posibleng dumanas ng malawakang pagbaha, epekto ng pagulan ay ang mga sumusunod na lugar. Sa Region 11 o Davao Region, kabilang po rito ang Davao del Sur. Kung mga ilog sa Davao, Lasang, Bunawan, Matina, Talomo, Lipadas, Tagulaya, Sidulan, Digos at Padada Mainit. Sa Davao del Norte, yun hong mga kailugan sa Tagum, Libuganon, Tuganay at Saug. Sa Davao Oriental, sa Katil, Dapnan, Banganga o Baganga, Mahanub, Manorigaw, Caraga, Kasawunan, Kinunuan, Baguan, Mayo, Bitanayan, Sumulog, Tagmoan, Dakong Bonwa, Kabasagan, Manay, Maya at Sumlao, Cubao. Gayon din po sa Davao de Oro, partikular ho sa mga kailugan sa Matiao at Iho. Sa Region 13 naman o sa Caraga, ay pasok ho dito yun hong sa Agusan del Sur. Partikular ho sa mga kailugan sa Ohot, Wawa, Libang, Mausam, Kasilan, Gibong, Adgaunan, Simulaw, Kayonan at Andanan. Sa Agusan del Norte, kailugan naman sa may bahagi ng Lake Mainit, Tubay, Asiga, Agusan, Linugos at Kabadbaran. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, ay pasok ho sa flood alert ng Pag-asa. Yun mga kailugan dyan ho sa Davao at Matling sa Lanao del Sur. Ganun din po sa Dituan, Mindanao, Dalican, Ala, Buluan, Matuber, Emlang at Lower Emlang sa bahagi naman po ng Maguindanao.
Ang atin hong binabanggit, ito hong may kaugnayan sa may pagpapalabas ng flood alert ng DOST Pag-asa kung saan pinag-iingat yung mga residente malapit sa mga dalisdis ng bundok at mabababang lugar na malapit sa ilog dahil ito sa banta ng flash landslide pa rin, flash floods pa rin. Ano po? Na mag-ingat sa ating mga kababayan dyan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa kaugnay namang balita ay nilabas na o isinailalim sa state of calamity ang 13 barangay sa Butuan City dahil sa malakas na pagulan at pagbaha dulot ng low pressure area sa Caraga Region. Idineklara na sangguniang panglunsod ang state of calamity matapos ang malubhang pinsala ng pag-apaw ng Agusan River sa Agusan del Sur at Davao de Oro simula noon pang Lunes. Ang 13 barangay ay ang Augpagan, Bitos, Buhangin, Florida, Golden Ribbon, Mahay, Mandamo, Maon, Pangabugan, Tungao, Obaan, Riverside at Danquias. Batay sa naitala ng Butuan City Social Welfare Office, 4,287 na pamilya o halos 15,000 katao ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Sa ngayon, nananatili ang mga residente sa 48 evacuation centers kung saan patuloy naman silang binibigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan at BCSWO. 11 katao naman ang patay habang 110 ang nawawala sa pagguho ng bundok malapit sa minahan sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng jeep na si Jundi Canyo, mga empleyado ng Apex Mining Company na sina Alkin Gauman at Ruben Kalunsag, magkakapatid na Jillian Sandrex at Leo Sandulan at nanay nilang si Mimi Iraula. Kinumpirma rin ng Maco MDRRMO ang 31 nasagip na sugatan habang may 1,166 na pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. 2 bus at 1 jeep ang sinasabing natabunan ng landslide, kabilang ang mga kabahayan sa lugar. Napawanghong yung mga nasawi ay ilang mga empleyado ng Apex Mining Company dyan po sa Maco, Davao de Oro. Wala dapat tao sa lugar na pinangyarihan ng landslide dahil bawal magtayo doon ng mga kabahayan. Ito ang sinabi sa DZRH ni Office of Civil Defense Davao Region Director Ednar Dayang Hirang kaugnay ng nangyaring malawakang landslide sa Zone 2 Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Paliwanag ng opisyal, pinaalis na mga residente ng naturang lugar pero nagsibalikan ang mga ito dahil mas malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ay, hindi rin naman natin kasi masisisi pagka mayroong pinapaalis tapos kung may relocation man o wala, talagang babalik lalo na kung yun yung malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan na yun yung iba ang usapan kapag pinag-uusapan natin yung kalam ng sikmura. Pero yun nga lang may kaakibat yan na risk o mataas na banta sa kanilang mga buhay. Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang deployment ng water purification teams ng MMDA sa mga apektado ng pagbaha at landslide sa Davao at Caraga Region. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., pinatitiyak ng Pangulo ang access sa malinis na tubig ng mga residente lalo sa panahon ng kalamidad. Sa datos ng NDRRMC, mahigit 1.12 milyong individual ang apektado ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao de Oro o sa Davao at Caraga epekto ng nagdaang LPA. Kinumpirma ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO na 21 na ang namatay sa Davao Region at meron pang mga napaulat na nawawala.
Nagpadala naman ang Philippine Red Cross ng water tankers sa Northern Mindanao dahil sa nararanasang pagbaha epekto ng malalakas na pagulan. Ang water tankers ay magbibigay sa libo-libong residente ng ligtas at malinis na tubig na may inom sa gitna ng nararanasang kalamidad. Nagpadala ang PRC of Philippine Red Cross ng 2 water tankers upang matugunan ang pangangailangan ng higit 8,300 katao sa Davao de Oro at Davao del Norte. Samantala, nangako ang Red Cross na patuloy silang magpapadala ng tulong sa rehiyon tulad ng pagbibigay ng hygiene kits, water sampling at first aid. Sa kaugnay pa ring balita, patuloy ang pamimigay ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Davao Region. Ayon kay DSWD Secretary o Assistant Secretary Romel Lopez, nasa 1,680 na pamilya mula sa Carmen at Davao del Norte ang nakatanggap na ng cash aid mula sa Emergency Cash Transfer Program. Nakatanggap ang pamilya o ang mga pamilya ng kabuang 16,790,000 o yan ho ay 9,960 kada pamilya o halos 10,000 na po ano. Dagdag pa rito, namigay din ng cash aid ang DSWD sa 500 pamilya sa Braulio y Duhali, Davao del Norte. O dahil ang sinasabi dito ni DSWD Secretary Gatchalian, katumbas ito nung minimum wage ng mga tao ho doon. Ano po? Kaya upang hindi gaanong maapektuhan, konting tulong sa ating mga kababayan doon, malaki ang naitutulong itong cash transfer program ng DSWD. 18 minuto makalipas ang 4:00 ng umaga, isinusulong ni Senator Bongo ang pagpapatayo ng mandatory evacuation centers sa bansa. Ayon kay Go, layo nitong maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga kalamidad tulad ng mga napinsala ng pagbaha sa Davao Region. Ang ipinapanukala ng senador ay ang Senate Bill No. 2451 o ang Ligtas na Pinoy Center Act. Nagdalayong pagpatayo ng mga permanente at fully equipped na evacuation centers sa iba't ibang rehiyon, partikular sa mga probinsya. Dagdag rito, hinimok naman ni Senator Go ang mga apektadong residente ng Davao na humingi ng tulong sa Malasakit Center na nasa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Masbate City. Kaugnay rito, patuloy naman ang pagbibigay ng tulong ng Malasakit team ni Senator Bongo sa mga biktima ng pagbaha, kung saan namigay sila ng grocery packs sa 2,000 apektadong pamilya sa Davao. Maganda Umaga Pilipinas. 20 minuto na makalipas ang 4:00 ng umaga. Mga misis, amoy araw ba si Muhunso pag-uwi galing ng eskwela by Dalian sa germ sa katawan na para labanan ang may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita malang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong ambot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis, ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Maganda Umaga Pilipinas. Anim na minuto na lang po, 4:30 na. Gising na ho, bango na. Sa mga may pasok ngayon, pero karamihan ay, lalo na sa mga eskwelahan, ay wala. Dahil ngayon po ay special non-working holiday. Pero kung kayo ho ay may pasok, additional 30% para sa ating mga pumasok ngayong actually, bukas po ang Chinese New Year, pero additional special non-working holiday po ngayon. At gayon din po bukas. So magkasunod, 2 araw, meron tayong 30%. Maganda Umaga Pilipinas. Good morning ho, good morning sa lahat ho ng mga suki natin. Gising na ho. Diyan ho sa Hong Kong, good morning. At syempre meron din tayong mga suki. Muna dyan naman sa Cyprus, isang European country, ano po. Meron din tayo sa Germany na nakatutok sa atin. Mga suki na natin to na OFW na araw-araw nakatutok.
na ang source ng balita ay DZRH para ho malaman ang mga latest happenings dito po sa atin sa Pilipinas. Nakatutok din mula sa Quezon City. Good morning ho sa inyo dyan sa Quezon City, sa Mindoro, Caloocan at sa iba't ibang panig pa ng Metro at Mega Manila. Sa latest survey ng ALC Nielsen, tayo po ay number 1. Maganda Umaga Pilipinas. Alas 4:26 ng umaga, patuloy sa pagbaba ang antas ng tubig sa Siyam na Dam sa Luzon sa gitna ng kawalan ng nararanasang pagulan. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, kabilang dito ang Angat Dam sa Bulacan na pangunahing pinagkukunan ng supply ng Metro Manila. Naitala sa 209.76 meters ang reservoir water level ng Angat Dam na mababa sa 212 metrikong normal high water level. Bumaba rin ang antas ng tubig sa Ipo Dam sa Bulacan, La Mesa Dam sa Quezon City, ang Buklaw at Binga Dam sa Benguet at San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, Magat Dam sa Isabela at Caliraya Dam sa Laguna. 14 na lalawigan naman sa bansa ang nakararanas na ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino phenomenon. Ayon sa DOST Pag-asa, maaari pang umakyat ang bilang na ito sa 24 hanggang sa katapusan ng Pebrero, kabilang sa mga lugar na kasalukuyan ng nakararanas ng El Nino mula pa noong dulo ng Enero ay ang Benguet, Ifugao, Ilocos Sur, La Union, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kasama rin dito ang Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga at Palawan. Babala ng Pag-asa, posibleng umabot pa ang El Nino phenomenon hanggang sa buwan ng Mayo. Sa kabila naman ng impact o ng El Nino sa bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas hanggang sa unang bahagi ng 2024. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., manggagaling ang supply sa mga inangkat at inaasahang 6 sa Marso hanggang sa Abril. Pero posible anyang manatiling mahal ang bigas hanggang Setyembre dahil sa epekto ng El Nino sa pandaigdigang supply ng presyo at presyuhan nito. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa DTI at mga lokal na pamahalaan upang bantayan ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Anim na po hanggang 100% na ang pinsala ng mga peste sa palayan sa lalawigan ng Antique. Kinumpirma ng provincial government na apektado ng black bug ang mga magsasaka sa mga bayan ng Valderrama at Patnongon. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, pineperwisyo ng RBB o mas kilala na Malaysian black bug ang palayan ng 30 magsasaka sa Barangay Taka sa Valderrama. May mga apektado rin sa barangay ng Amparo, Igbonon, La Rioja at Amparo sa bayan ng Patnogon. Mahigit 9 na hektare na ng palayan sa mga nabanggit na bayan ang apektado. Pinag-aaralan naman ng National Irrigation Administration o NIA ang pagpapatupad ng bagong cropping calendar para sa mga magsasaka. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na iminungkahi niyang dapat magkaroon ng 2 pagtatanim o 2 cropping sa dry season. Sabi ni Guillen, kailangang umpisahan ito sa buwan ng Oktubre kung saan aanihin pagsapit ng Pebrero at muli magtatanim na aanihin naman sa wet season. Sinabi ni Guillen na may sasakatuparan lamang ito kung agad na mabibigyan ng tulong ng gobyerno ang mga magsasaka. Pero kung maiparating natin, ang dami ho natin assistance eh. Meron tayong RCEP, meron tayong National Rice Program, meron pa tayong RFFA, ano po? Kung maiparating natin ito sa ating mga magsasaka sa tamang oras or bago kami mag-release ng tubig, nasa kanila na itong mga farm assistant, ay sigurado pong matay nila ito.
Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:30 na po, gising na, bango na. Sa mga walang pasok, kape-kape na. At matulog ulit. Tatlong probinsya naman ng Davao kabilang ang Davao City tumanggap ng financial assistance mula sa Office of the President. Bilang ng mga nahukay naman po sa landslide ay umakyat na po sa 11. Kung detalye, RH19, June Dimacuta. June. Sa ginanap na situation briefing sa Davao City kaugnay sa pagdating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa rehiyon, nagbigay ng ulat ang iba't ibang local government executives ng iba't ibang probinsya na sakop ng Davao Region na masyadong naapektuhan na matinding mga pagbaha at mga pagguho. Kabilang sa mga nagbigay ng update sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo ay ang OCD at DSWD kaugnay sa mga tulong na inihatid ng national government sa mga apektadong mamamayan sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Maliban sa mga tulong ayuda ng national government, nagpaabot na rin ng tulong pinansyal ang Pangulong Marcos Jr. sa tatlong probinsya ng Davao at ganun din sa Davao City. Worth 30 million pesos ang inilaan para sa Provincial Government of Davao de Oro, 20 million pesos para sa Provincial Government of Davao Occidental, 30 million pesos para sa Provincial Government of Davao Oriental, habang 20 million pesos naman para sa Davao City. Kahapon, labis naman ang tuwa ng mga residente ng Mawab at mainit nilang sinalubong ang pagdating ni Vice President Inday Sara Duterte sa Nuevo Iloco Elementary School, Mawab, Davao de Oro at personal silang kinumusta ng Vice Presidente sa kanilang mga kalagayan. Samantala, kaugnay naman sa nagpapatuloy na search and rescue and retrieval operation sa landslide site sa Barangay Masara, sa pinakahuling report na inilabas ang Mako MDRRMO, as of 4 p.m. kahapon, umabot na sa 11 patay ang nahukay, habang mayroong 31 pa rin ang na-rescue at sa bilang naman ng missing persons mula sa 49, umakyat na ito sa 110. Habang nasa 1,166 families naman mula sa Barangay Masara ang patuloy na nasa mga evacuation centers sa bayan ng Mako. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimacuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat RH19, June Dimacuta. Ipinatitigil naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa pagdiriwang ng Constitution Day sa Makati, sinabi ng Pangulo na hindi magtatagumpay ang hirit na Mindanao Secession dahil labag ito sa saligang batas. Tiniyak ni PBBM na hindi niya hahayaang mawala ni katiting na bahagi ng Pilipinas. Ipagtatanggol ito sa sino mang magtatangka sa loob o labas man ng bansa. Iginit din ng punong ehekutibo sa harap ng Bangsamoro government na katumbas ng matatag na Mindanao ang matatag na Pilipinas. Hindi anya magiging kumpleto ang bagong Pilipinas kung hindi magiging maunlad ang Bangsamoro region. O hindi nga natin hinahayaan na mawala sa atin ang even an inch ng territory natin dyan sa West Philippine Sea. Ito pa kayang Mindanao na napagkalaki-laki. Magandang umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pagsuporta ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-amyenda sa 1987 Constitution na limitado lamang sa economic provisions at wala ng iba. Ayon kay Romualdez, malinaw ang pahayag ng Pangulo na may ilang probisyon sa konstitusyon ang humahadlang sa pagpasok ng mga dayuhang pamumuhunan na higit 3 dekada na ring ipinatutupad simula pa noong 8th Congress. Git pa ni Romualdez ang pagtiyak ng Pangulo na ang kanyang suporta ay para lamang sa pag-amyenda sa economic provisions at hindi political amendment ng konstitusyon, ay siya ring advokasya ng Kamara. Narito ang bahagi ng talumpati ni PBBM. Our country's economic well-being is a distinctly important concern. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. Anchored on these,
restricted provisions. There are laws that prohibit certain kinds of foreign investment and thus limit our economic potential and our global competitiveness. That is why since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution. And we must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging and informing the minds of our citizenry, especially since the socio-economic development of our country is directly involved. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Maganda Umaga Pilipinas. Hindi naman kumbinsido si Senadora Amy Marcos na makatutulong sa bansa kung ihihiwalay na batas ang economic provisions ng 1987 Constitution. Idiniin ng Senadora ang pangangailangan na maging maingat sa pagbabago ng konstitusyon. Ayon sa presidential sister, malalagay lang sa alanganin ang land ownership sa Pilipinas kung ihihiwalay ng batas ang mga probisyong pang-ekonomiya. Sinabi pa ni Senadora Marcos na bagamat opsyon ito para sa ilang industriya, natatakot siya kung kakalasin ang economic provision sa karta. Idiniin ng mambabatas na posibleng nitong maapektuhan ang mga Pilipino at hindi sila makabibili pa ng lupa dahil sa sirit presyo. Isang nakakaintriga na hiwalayin na yung economic provisions, wag nang ilagay sa ating saligang batas, kundi isang tabi upang madali ng paltan tuwing may problema, tuwing may pagbabago. At para ma-updated siya lagi at mas madali ng paltan. Hindi ako masyadong sold doon. Although it's an option for certain industries, probably we can carve out. Tignan natin. Pero natatakot rin ako kasi doon sa land ownership, baka maiwan ng Pilipino na wala rin masiterang lupa sa sariling bansa kasi naging masyado ng mahal. Una rito, sinabi ni dating NEDA Secretary Gerardo Sicat sa Senate hearing na mas madaling amyendahan ang economic provisions kung nasa bukod itong legislation at wala sa konstitusyon. Nalilimitahan umano ang paglalatag ng mga solusyong pang-ekonomiya ng restrictive provisions at pinipigilan ang mabilisan ng paglago ng ekonomiya. Matatandaan na una ng binatikos ni Senadora Marcos ang prioridad ng administrasyon sa pag-amyenda sa saligang batas. Tinawag niyang mababaw ang panukalang paluwagin ang foreign restrictions sa konstitusyon, partikular sa advertising at pinagdudahan ang benepisyo nito sa bansa at taong bayan. Maganda Umaga Pilipinas. Balita muli tayo sa bar, mga magsasaka sa Mama Sapano. Kumikita ng doble. Buong detalye, Pamela Adriano ng RH-TV. Pamela? Doble ang kinikita ng mga magsasaka sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Ito ang ulat ng isang opisyal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ang naturang bayan na dating pinangyayarihan ng kaguluhan, ngayon isa ng lugar kung saan nakakapag-produce na ng bigas. At ayon kay Bangsamoro Transition Authority member Suharto Ambolodto, agad na sinuportahan ng isang maliit na kooperatiba ng mga magsasaka ang Food Security Program ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan
naging doble na ang kinikita ng mga magsasaka sa pagbebenta ng palay o unhusked rice. Dagdag pa ni Ampologdo, nakakapagbenta na ang mga magsasaka ng higit 22 pesos kada kilo ng palay mula sa dating 13 pesos kada kilo. Dati anya, kumikita lamang ang mga magsasaka sa Mama Sapano ng 65,000 pesos kada ektarya. Pero ngayon, nasa halos 250,000 pesos na ang kanilang kinikita sa kada ektarya. Ayon pa sa opisyal, ang inisyatibong ito ay suportado ng 601st Infantry Brigade at 6th Civil Military Battalion sa ilalim ng Central Mindanao. Samantala sa ilalim ng Marcos Administration, pinakamalaki ang naani ng Pilipinas na nasa 20 million metric tons ng palay noong 2023. Nasa 300,000 metric tons naman ng imported rice ang naibawas ng kasalukuyang administrasyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:41 na po, 19 na minuto bago mag-alas 5 ng umaga. Sa mga walang pasok at sa mga may pasok, kay gising na ho, bango na! Balita muli sa probinsya, 52 anyos na tatay patay sa pamamaril sa Bolinao, Pangasinan. Sospek na aresto na kaya? Sa detalye balita mo, RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Patay ang isang 52 anyos na ama matapos itong barilin ng isang beses sa dibdib ng suspek na kinilalang si Jordan Bucatlabio, 36 anyos, habang ang biktima ay nakilalang si Philip Bayon Tumbaga, 52 anyos, kapwa may asawa at parehong residente ng barangay Ilog Malino, Bolinao. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Bili, parehong galing sa lamay sa kanilang barangay ang dalawa, kung saan nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawa kaya't umuwi na lamang sa kanilang bahay ang biktima, subalit sinundan pala ito ng suspek at paglingon ng biktima, agad itong pinutukan ng isang beses na tinamaan sa dibdib. Nadala pa si Tumbaga ng kanyang pamilya sa Bolinao Community Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ni Dr. Pangilalo de Fierro. Mabilis namang tumakas ang suspek at sa ginawang hot pursuit operation ng kapulisan ay nasa kuter nito at nakumpiska ang ginamit nitong armas na isang kalibre 22 Magnum na paltek na may isang basyo at 4 na bala. Sakay nasa likod ng rehas na bakal ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Hamon din ang sagot ni Senator Cheese Escudero sa hamon ng Kamara na magdeklara mga senador ng posisyon sa charter change. Ayon sa senador, aminin na lang sana ng mga kongresista na sila ang promotor ng Peking People's Initiative at akuin ang responsibilidad na kapag tataka niya una nang nagmamalinis ang Kamara sa Project PI, pero kinabukasan ay sinabing facilitator sila at hindi orchestrator. Sa hamon ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, sinabi ni Escudero na ilantad ng mga senador ang kanilang posisyon sa Chacha sa tamang panahon. Salbukan naman ang tricycle at truck sa Santa Rita, Samar. 2 po ang patay. Buong detalye RH32 Jimmy Angay-Angay. Jimmy. 2 ang patay, isang sugatan matapos salpukan ang isang tricycle ng pick-up na sasakyan sa bayan ng Santa Rita, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima, si Aserten Osinar, Barangay Kagawad, residente ng Barangay San Isidro, Santa Rita, Samar. Si May, 26 anyos, residente ng Barangay Parasanong, Pinabacdao, Samar, patay rin ng masalpukan ng pick-up na sasakyan ang sinasakyang tricycle. Malubha naman si Rina na 28 anyos, balikbayan galing Switzerland, residente ng Barangay Parasanong, Pinabacdao. Nangyari insidente sa National Highway Barangay Bagolibas, Santa Rita, Samar. Sinalpukan ang sinasakyan ng mga biktima ng Toyota Hilux pick-up na minamaniho ni alias Arago
42 anyos, residente ng barangay Songco, Borongan City, Eastern Samar, kung saan pasahero nito si patrolman Christian Abidanio, 33 anyos, nakatalaga sa Sikan Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, residente ng Kinapundan Eastern Samar. Sa investigasyon ng PNP, ang pick-up na sasakyang galing Borongan City, Eastern Samar papuntang Tacloban, samantalang tricycle papuntang Pinabaglaw, Samar. Pagdating sa National Highway Barangay Bagolibas, Santa Rita, Samar, ang tricycle umiwas sa sirang daan kaya sinalpukan ito ng pick-up na sasakyan. Di doon spot ang driver ng tricycle at ang isang pasahero. Critical naman ang isa pang pasahero kaya tinakbo sa ospital para malapatan ng kakulang lunas at ang driver naman ng pick-up na sasakyan ginagamot din sa ospital. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si Air Stratito Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. 15 minuto na lang po, 5:00 na. Kaya gising na ho, bango na. Sa mga may pasok ho ngayon, additional 30%. Wow, dahil special non-working day ho ngayon at Chinese New Year. Paano naman bukas, araw mismo ng Chinese New Year? Ba, may additional 30% din. Maganda! Umaga Pilipinas! Personalidad naman na nasa drug watch list na aresto sa Olongapo City. RH37 Danny Kumilang sa detalye. Danny? Naaresto ng operatiba ng Olongapo City Police Station 6 sa pangunguna ni Police Major Exodus Rodriguez, Acting Station Commander sa isinagawang anti-illegal drug operation sa Barangay Barreto, Olongapo City, ang isang personalidad na sangkot sa droga na kinilala sa alias na Akla at naninirahan ito sa Barangay Pag-asa, Olongapo City. Ayon sa ulat mula kay Major Rodriguez, nakuha mula sa operasyon ang 7 heat shield transparent plastic sachet ng pinaghinala ang shabu na may kabuuan timbang ito na 8.587 gramo na may street value na 50,391 peso at 60 centavos at 3 piraso ng 100 piso bill na ginamit bilang mark money. Ang nasabing suspect ay kasalukuyang nakapit ngayon sa Police Station 6 Custodial Facility habang isang reklamo para dito na paglabag sa Republic Act 9165 ay inihanda sa City Prosecutor Office. Ipinahayag ni Police Major Rodriguez na patuloy na magsusumikap ang kanilang unit na labanan ng anumang uri ng illegal na aktibidad sa droga sa kanilang nasasakupan. Binigyan din naman ni Police Colonel Charlie Donato Umayam, Olongapo City PNP Director, na magpapatuloy ang Olongapo City Police Office sa pagpapalakas ng kampanya laban sa lahat ng anyo ng illegal na droga sa loob ng lungsod ng Olongapo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto bago mag 5:00. Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, is-it worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sample ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maganda! Umaga, Pilipinas! Ay, 7 minuto na lang po. 5:00 na. Gising na ho, bango na, kape-kape na. Ngayon pa rin pong Friday morning, February 9. February 9 na kagad, ano? Ang araw na lang mag-Feb 14 na. Sino-sino rito ang inaya ng mag-date sa Feb 14? At sino naman ang inayang mag-date sa February 15? Ayun. 4:53 ng umaga, nagalok ng tulong ang China sa investigasyon ng mga tangkang pag-atake ng China-based hackers sa mga website ng gobyerno. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Uy na lumapit sa kanila ang China para tumulong sa paglutas ng nasabing issue.
Ayon kay Uy, tutulong daw ang China basta't ibabahagi sa kanila ang nangyari para matunton kung sino ang nasa likod ng hacking attempt. Actually, they have reached out to us if we can do some cooperation. Dahil it's actually both ways, no? Cooperation has to come as a mutual activity. So they are willing to help. They have mentioned that if we can share with them kung ano yung nangyari para mahanap daw nila kung saan at sino yung gumawa nun. Hindi naman iniaalis ng DICT na posibleng may kaugnayan sa garian ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang tangkang cyber attacks sa mga government websites. Ayon kay Secretary Uy, nagpapatuloy ang investigasyon sa source ng pag-atake. Bagamat una na nilang kinumpirma na taga-Chinese state-owned telecommunications company ang mga hacker. Nakahandaan niya ang China na tumulong sa investigasyon para mahanap ang nasa likod ng serya ng tangkang cyber attacks. Matatandaang bukod sa DICT, tinangkaring pasukin ng cyber hackers sa mga website ng email ni PBBM, Philippine Coast Guard at ng Overseas Welfare and Workers Administration o OWA. Medyo parang nakakabahala, no? Kinonfirm natin na ang pasimuno galing ho sa isang Chinese state-owned. Ibig sabihin ho ng state-owned pagmamayari ng gobyerno. Gobyerno ho ang nagpapatakbo. Sa kaso ho natin na ito, natuntun ho na yung umatake sa government website ay Chinese state-owned, pagmamayari ng estado ng China. At ang nag-alok ng tulong sa atin ay ang estado rin ng China. Maganda! Maga Pilipinas! Talaga nga naman. No? Oo, di ba? Kung sino ang ay, mahirap magsalita pagka pero maganda, may tulong. Ganun na lang siguro natin titingnan, Mas palalakasin pa ng Department of Information and Communications Technology ang cybersecurity ng Pilipinas. Ito ang naging pahayag ni Secretary Uy sa harap ng sunod-sunod na naging cyber attacks sa ilang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Uy, layo nilang paigtingin ang training at capacity building para sa cybersecurity gamit ang AI o Artificial Intelligence at iba pang advanced technology. In order to protect customers, in order to protect clients, in order to protect the general public from scammers, from phishing, and from many of the other, from ransomware and many other threats. So we are intensifying on a massive scale our training and our capacity building for cybersecurity, for AI, for many of them emerging technologies among our digital workforce. Sa isa namang pahayag, sinabi naman ng cybersecurity analyst na si Art Samaniego na hindi siguradong nagmula sa China ang mga nangyaring hacking incident sa Pilipinas. Paliwanag ito, bagamat lumalabas sa pagtitrace ay mula ito sa China ay hindi pa rin umano ito sigurado. Ayon kay Samaniego, ito'y dahil ang nature ng mga hacker ay tatago ang kanilang identity, kabilang na ang kanilang location kung saan maaari nila itong baguhin. Una, dapat natin tandaan na kahit lahat ng information, ang tinuturo ang China na ang source ng attack, dapat nating maintindihan din na yung mga APT groups, nag-ooperate sila na ang focus ay as stealth and deception. So ito mga hacker na to, ang aim nila, maiwasan yung deception, saka maiwasan nila yung effort na ma-neutralize sila o matrace sila. Kaya itong mga grupong to, hindi nila pwede, kung halimbawa, inutusan to ng China, bakit nila gagamitin ang network ng China para atakihin ang Pilipinas? So wala tayong proof na government ng China ang gumawa. So kahit ang lahat ng attack matitrace back natin sa China, pwede itong ginawa ng mga hacker na in-access nila yung mga compromised system na nasa China. Maganda na may pananaw ng ganitong cybersecurity analyst dahil may punto nga naman dahil posibleng nag-ibang anyo, mga hacker nanggagaling sa iba't ibang bansa. Pero una kasing nagkumpirma ang DICT. At kung ibig sabihin ba nito ganun kahina yung pagka-trace natin ng source ng hacking, kung sino ang nag-hack
Di ba ho? State agency ho ang DICT. Pangunahing nangangalaga lalo na dapat sa ating mga government websites na nagsustor ng ating mga datos, ng ating mga pagkakakilanlan. Dahil ho yan ho ang number one source ng ng identity theft eh. Diyan ho nagmumula yung mga identity theft na yan eh. Alas 4:59 ng umaga. O isang oras na lang, alas 5 na. Higanteng strawberry cake itatampok muli sa Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Sa detalye, RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Puntiryan ang lokal na gobyerno ng La Trinidad Benguet ang mas tambuhalang laki ng strawberry cake na itatampok sa nalalapit na Strawberry Festival. Ayon kay Mayor Romeo Salda, gagawa sila ng masiganteng strawberry cake na higit sa sukat na ginawa nila noong nakalipas na taon. Anya wala pang pinal na desisyon ng mga bakers na gagawa sa strawberry cake dahil pag-uusapan pa nila na maigi dahil malaking halaga ang kanilang kakailanganin. Sinabi ni Mayor Salda na abot sa 1.2 milyong piso na gastos nila noong nakalipas na taon para mabuo ang dambuhalang strawberry cake na libreng ipinamahagi sa publiko. Noong 2004, nakamit ng La Trinidad ang kauna-unang World Guinness Record para sa biggest strawberry shortcake. May timbang itong 9,622.24 kilograms at naisilbi sa mahigit 10,000 katao. Noong 2019, muling gumawa ang munisipyo ng kawangis o replica na higanteng strawberry cake na may sukat na 1.5 meters ang taas, 1.8 meters ang lapad, 2.5 meters ang haba at may bigat na 1.6 na tonelada at 12,000 katao ang nakatikim nito. Noong 2023, kambal na higanteng strawberry shortcake ang sinilbi ng La Trinidad Municipal Government. Umabot sa 16,000 na hiwa ng cake at 1,000 ang ipinamigay ng libre at ibinenta naman ng murang halaga ang karamihan nito para makabawi ang nagastos ng munisipyo. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Lakay Romy Gonzales. Samantala, may iba't ibang espekulasyon sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Lumutang. Mayroon nga bang dahilan? Sa detalye, balita mo ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ang tunay na dahilan ng hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Well, usap-usapan may kinalaman daw ito sa pera. Pero ang usap-usapang iba pa ay may kinalaman daw naman ito sa kakaibang trabaho nitong si Dominic. Ano kaya iyon? Well, sa ngayon ay hindi nagsasalita ang dating magjowa kung ano ang tunay na dala ng hiwalayan o kung hiwalay na ba talaga sila. Pero ang sigurado, walang matutuloy na kasalan. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:02 ng umaga. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulo muli ng ating mga balita, 13 barangay sa Butuan City isinailalim sa state of calamity. Death toll sa landslide sa Davao de Oro sumipa na sa 11. Panukalang One Mindanao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos. At China nagalok ng tulong sa Pilipinas laban sa hackers.
Yan ho ang ulo ng ating mga balita ngayong 9 ng Pebrero 2024. Special non-working holiday. Dahil po sa Chinese New Year, inyo pong nakakasama sa loob ng 2 oras na balita at talakayan sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Maganda Umaga Pilipinas. Isinailalim sa state of calamity ang nasa 13 barangay sa Butuan City dahil sa malalakas na ulan at pagbaha dulot ng low pressure area sa Caraga Region. Idineklara ng sangguniang panglunsod ang state of calamity matapos ang malubhang pinsala ng pag-apaw ng Agusan River sa Agusan del Sur at Davao de Oro simula pa noong Lunes. Ang 13 barangay ay ang Aupagan, Bitos, Buhangin, Florida, Golden Ribbon, Mahay, Mandamo, Maon, Pangabugan, Tungao, Baan, Riverside at Danquias. Batay sa naitala ng Butuan City Social Welfare Office, 4,287 pamilya o halos 15,000 katao ang apektado ng pagbaha sa lalawigan. Sa ngayon, nananatili ang mga residente sa 48 evacuation centers kung saan patuloy naman silang binibigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan at BCSWO. Atin na munang alamin ang kalagayan ng panahon. Magiging maulan ba? Unti-unti na ba nating mararanasan ng hanging amihan o papatuloy itong medyo mainit na panahon dito ho sa atin sa Metro Manila? Si Ginoong Dan Villamil ng DOST Pag-asa, kasama na po natin. Sir Dan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Unti-unti na nga pong nababawasan yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao na dulot nitong easterlies o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko. Ngayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan na dala ng northeast monsoon o yung hanging amihan dito sa area ng Batanes at mainland Cagayan. At inaasahan natin ang bahagyang paglakas rin ng hanging amihan na kung saan ay posible na itong maapektuhan ang malaking bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Kaya for the next 24 hours, maaliwala sa panahon nating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, kasama na dyan ng Metro Manila. May tsansa pa rin ng mga pag-ambon o yung mga dagliang pag-ambon na dala ng amihan dito sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, sa mga lalawigan yan o sa mga regions ng Ilocos Region, Cordillera, at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Samantalang sa Metro Manila and the rest of the country ay may tsansa naman tayo ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Asahan pa rin natin yung mainit at malinsangang panahon pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 23 to 32 degrees Celsius. 15 to 24 degrees dito sa Baguio City at 24 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating kapuluan, ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular dito sa mga dagat baybayin ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Dan. Yes po, sir. Opo, dito po sa atin sa Metro Manila bukas, partikular dito sa may bahagi ng Maynila, sa Binondo na magse-celebrate, may iba't ibang aktibidad ng Chinese New Year. Asahan pa rin ho ba natin yung maaliwalas o bahagyang magkakaroon ng maambon ng bon? Opo, so good news po, no? So ngayong araw, inasan pa rin po natin yung mga tsansa ng thunderstorms dito sa Metro Manila. Pero pag starting tomorrow po, inaasahan natin ang tuluyang paglakas ng amihan. Posible itong umabot, yung epekto ng amihan, posibleng umabot dito sa Metro Manila muli. Kaya asahan pa rin natin yung maaliwalas sa panahon, yung mga thunderstorms, bababa po yung tsansa, light rains lamang po yung pag-ambon ang ating inaasahan bukas. Wow, alright. Maraming salamat po, Sir Dan, at magandang umaga. Maraming salamat po, magandang umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Labing isang katao na ang patay habang 110 ang nawawala sa pagguho ng bundok malapit sa Minahan sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro.
Kabilang sa mga nasawi ang driver ng jeep na si Jundi Canyo, ang mga empleyado ng Apex Company na sina Alkin Gauman at Ruben Kalunsag, magkakapatid na Jillian Sandrex at Leo Sandulan at nanay nilang si Mimi Iraula. Kinumpirma rin ng Mako MDRRMO na 31 ang nasagip na sugatan habang may 1,166 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. 2 bus at 1 jeep ang sinasabing natabunan ng landslide, kabilang ang mga kabahayan sa nasabing lugar. Maganda umaga, Pilipinas! Good news naman sa mga Embo resident. Masayang inanunsyo ni Makati City Mayor Abby Binay na bukas para sa mga residente ng Embo Barangays ang Lingkod Bayan Caravan Project na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo at isinasagawa ito tuwing araw ng Sabado sa itinakdang barangay. Tugon ito ni Mayor Binay sa mga tinatanggap niyang reklamo mula sa Embo residents na hindi sila nakakakuha ng basic health services. Ayon kay Mayor Binay, binuksan na niya ang one-stop shop mobile center na lingguhang umiikot sa mga barangay sa Makati sa mga residente ng Embo kahit pa sila ay sakop na ngayon ng Taguig City kasunod ng kautusan ng Supreme Court noong nakaraang taon. Una rito ipinatupad ng alkalde ang libreng konsultasyon sa lahat ng barangay health center at ospital na Makati para sa mga apektadong residente bilang tugon sa kanilang hinaing hinggil sa kakulangan ng serbisyong pangkalusugan. Upang mas maraming mamamayan ang mapaglingkuran ng Lingkod Bayan Caravan, kasama na ang Embo residents. Iniutos ni Binay ang pag-extend o pagpapalawig ng operating hours ng 4 na health centers ng lungsod simula sa Pebrero 12. Bukas sa mga health center ng Bangkal, Poblasyon, Kasilawan at Guadalupe Nuevo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes simula sa araw ng Lunes. Nakapagtala naman ang Globe ng 21.1 milyong bank-related spam o scam texts na nablock noong nakaraang taon. Mas mababa ito sa naitalang block spam ng Globe noong 2022 na umabot sa 83.39 milyon. Ayon kay Globe Chief Information Security Officer Anton Bonifacio, resulta ito ng partnership nila sa Bankers Association of the Philippines na may hawak ng 45 major banks sa Pilipinas. Sabi naman ni Bonifacio, bagamat isa itong milestone, paalala rin ito na kailangan pa nilang mas pag-igihan ang pakikipaglaban sa financial fraud na natatanggap ng kanilang mga customer. Maganda umaga, Pilipinas! Abangan nyo, susunod meron po tayong mga kausap mula ho sa paano ba nga dapat natin inaalagaan ang ating puso ngayong Happy Hearts Month. Ikaw ba, Ivan, masaya ang puso mo ngayong February? Masaya. Ikaw ba, paring Ray? Masaya ba? Every day, ayan. Ano nga ba ang sikreto sa pangangalaga ng ating puso inside at outside? Ating tabayanan huyan in just a while. Pilipinas ang oras, 5:12 ng umaga. Make sure protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ang mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ulat po ng Philippine Statistics Authority noong 2023, ang top 3 cause of death ho sa Pilipinas noong 2022 ay ischemic
heart diseases. Yun ho ang pangunahing cause of death sa atin hong mga Pilipino nitong 2022. Paano nga ba dapat natin na inaalagaan ng ating mga puso? Dapat ba lagi sa kinakain natin? Given yan, ano? Meron ba tayong iba pang dapat alalahanin habang tayo ay araw-araw na humihinga, nakikipaglaban sa buhay? Kasama na po natin isa pong cardiologist, internal medicine ng Philippine Heart Association sa Central Luzon, si Dr. Jose Eduardo Duya. Dr. Joey, magandang umaga po. Sa pangalan po ni Kuya Angel, ito po si Yuel Reyes. Morning, sir. This is very timely, kasi Valentine's celebration, February, lagi nating inaalala ang buwan ng pag-ibig. Pero saan nga ba nagmumula ang pag-ibig kung hindi sa puso? No? So, thank you very much for this opportunity. Maraming salamat po, lalo na po gantong umaga na paggising ng ating mga kababayan. Ang pinag-uusapan natin ay pangangalaga sa ating puso at talagang napakahalagang bagay para ho sa akin, lalo na ho itong nababanggit natin yung mga ganitong datos. Una, Doc, bakit nga ba ischemic heart diseases pa rin? Ano nga ba pag sinabi nating ischemic, bakit ito pa rin yung isa sa top 3 nangungunang cause of death sa ating mga Pilipino? Magandang tanong yan, sir? No? Pero ang ischemic heart disease ay ang sakit sa ugat sa puso. No? Ang puso ay ang pangunahing trabaho niya ay bumomba ng dugo palabas sa puso, no? Para supplyan ng pangangailangan ng utak at ibang internal organ. Pero ang puso, bagamat napakalaki ng trabaho 24/7, ang supply niya ay nagmumula sa 3 maliliit na ugat, ang tinatawag na coronary artery disease. No? At ito ay madaling mabarahan sa presensya ng taba, cholesterol, ng sugar, no, ng mataas na blood pressure. Ito ay nangangalawang. At kapag nangalawang siya, lumiliit yung daluyan ng ugat, ng daluyan ng dugo, at nagiging sanhi nito ng heart attack. Kapag nabarahan ang daluyan ng ugat, parang naputol ang iyong kalsada, nagsusupply ng pangapangunahing goods, or parang tubo na naputol, na barahan, no? Mawawalan ng supply ng dugo ang muscle ng puso at ito'y mamamatay. Ito'y tinatawag na heart attack, no? Ischemic heart disease ang tawag sa proseso ng kakulangan ng supply ng dugo. Usually ang simptomas nito ay pananakit ng dibdib, no? Or nahihirapang huminga, parang sinasakal, no? Or mabigat na nakadagan sa dibdib. Bakit ito ay nananatiling pinakamataas? Kasi yung mga related na disease kung bakit nagkakaroon ng ischemic heart disease ay pataas ng pataas, katulad ng diabetes, no? Padami ng padami ang pasyente, lalo na ang mga Pilipinong may diabetes, mataas na kolesterol, no? Mataas na uric acid, mataas na sebo, paninigarilyo. Despite our attempt to advocate for smoking cessation or pagtigil ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, no, at paggamit ng masamang bisyo katulad ng droga, ito lahat ay component kung bakit nagpapatuloy ang pagtaas. Wag na nating sabihin, no, ang namamana kasi ang risk or ang tsansa na magkaroon ng sakit sa puso. So kung ang iyong magulang ay naatake, na stroke, no, mas mag-ingat ka kasi yung chances na mamana mo ang sakit kung hindi mo iingatan ang iyong lifestyle, napakataas. So talagang hereditary siya, Doc? It can be hereditary, part and parcel hereditary, no? Pwede mong mamasa yung risk or yung peligro. Ano ba to, Doc? Generations by generations na ipapasa o dun lang talaga sa iyong parents? Kaya dapat ngayon pa lang mamuhay na tayo ng dun tutumbok yung tanong ko. Paano ba dapat natin aalagaan yung puso natin? Dahil unang-una ba sa pagkain, ibig sabihin ba nito dapat umiwas tayo sa meat, sa matataba, lalo na? Yeah, napaka-complex ng tanong na yon, no, Sir Yuel, no? Unang-una, ang pagkamana ng heart disease, no, ay hindi naman generation by generation. Hindi ibig sabihin sa henerasyon mo siguradong lalabas siya. Ang namamana mo ay yung tsansa. So yung tsansa ay tataas kung ang iyong environment at ang iyong lifestyle ay magpo-promote ng paglabas ng sakit. Halimbawa, no, ikaw ay ang lakas mong kumain, no? Grabe, araw-araw halos umiinom ka ng alak, nakikiparty ka, lakas mong kumain ng matatabang pagkain, malakas kang kumain ng matatamis na pagkain. Kasama ba dito, Doc, yung ang kanin? Na magkaroon Kasama ba dito, Doc? Sorry, Doc. Kasama ba dito yung yung kanin? Actually, Doc, hindi naman talaga bawal ang kanin. Ang kanin
no, napaka-blamed siya for the risk of heart disease. Hindi talaga ang reason ay ang kanin, no? Ang kanin ay mataas sa carbohydrates. Kaya lang, anything too much can actually cause problem, no? Katulad din ng taba. Ang taba at ang carbohydrates, ang fats ay importante sa basic nutrition. Importante siya to sustain yung regular na proseso ng metabolismo ng katawan. For example, ang metabolismo ng utak at ng puso, glucose or sugar ang kinakailangan para manatili silang umaandar. Kaya nga pagbagsak ang sugar mo, 'di ba, parang inaantok ka, parang ikaw ay hinang-hina, no? So importante ang kanin. Ito yung sobra-sobrang kanin, no? Mayat-maya, no? Kumain ka na ng kanin, ang pansit iuulam sa kanin, may kanin ka na, may pansit, may spaghetti ka pa, 'di ba? Pilipino ganyan, no? Pilipino lang po kasi, ang sa dessert, pang merienda, main course at saka panghimagas, may kanin, Kakanin no? pa rin. May 'di ba? Meron kang ginataang bilo-bilo, kanin pa rin 'yon. May spaghetti ka, may pansit ka, no? Kanin pa rin 'yon, no? So carbohydrates pa rin. So as much as possible, sa tanong mo, ano bang dapat kainin? Ang dapat kainin, pinag-usapan na ho namin yan sa Philippine Heart Association, no? Meron tayong tinatawag na 50 to 100 na program ng Philippine Heart Association. Ibig sabihin po nito, 5 servings po ng vegetable or fruit. Ibig sabihin, kada kain natin, dapat may isang mangkok ka ng gulay or isang serving ka ng prutas. 'Di ba? No? So, ibig sabihin nun, kailangan po yung tubig natin, 2 litrong tubig ang iniinom natin at mahigit pa. No? 100 isang oras na exercise, no? 30 minutes to 1 hour of exercise, no? Most days a week, meaning to say 5 times a week, tayo ay naglalakad, tumatakbo, sumasayaw, nagti-TikTok, no? Anything na cardiac activity, no, sa loob ng 20 to 30 minutes, no? Or kung ikaw naman ay nagji-gym, hindi naman kailangan araw-araw. 3 araw lang sa isang linggo, no? Sa loob ng 40 minutes, no? Yung intense physical activity. Pwede ka namang absent or mag-skip sa pag-exercise, pero dapat most days a week we try to remain active, no? 0 alcohol, 0 smoking, absolutely, no, as much as possible sana 0 calories from carbonated drinks, no, yung mga soft drinks, mga beverage, no, mga sugary beverages, no, and absolutely no reduce yung stress, no, as much as possible. We should engage in a activity na is active. Halimbawa, gardening, no, halimbawa, strolling in the park, no. So kasama yun kasi na ngayon doon sa mindful eating, mindful stress relief, no. Very important also, Sir Yuel, yung pag-meditate, no, o yung pagbibigay ng panahon doon sa isip at saka sa katawan na magpahinga. So adequate sleep is very important as well. Kasi nandito tayo sa generation na we do not respect time. Parang tayo, 'di ba? Madaling araw nagtatrabaho kayo. Tapos buong maghapon tulog ka ngayon. Pagising mo, natulog ka buong maghapon, pagising mo trabaho na ulit. So I think dapat this is time for heart, no, 'di ba? Lagi naming sinasabi sa Heart Association, sa puso nagsisimula ang pag-ibig. So paano ka magmamahal kung ang puso mo ay mahina? Napakabigat nun, Dok. At totoo yun dahil kung meron nga tayong tinatawag na interpersonal relationship, dapat hindi mawawala yung intrapersonal relationship natin na para sa ating sarili dahil tayo nagtatrabaho all throughout the day. Meron na tayong cycle na nabubuo. Gigising, kakain, tatrabaho, tapos pagka-uwi, tutulog, tapos gigising ulit, magtatrabaho. Kung nawawala na tayo ng personal relationship natin. Kaya parang ang tanong doon, Dok, paano naman natin naalagaan yung puso ng iba kung yung sarili natin hindi natin masimulang alagaan? Tama. Sabi niya, in order to love first, bago ka magmahal ng iba, kailangan mahalin mo muna yung sarili mo. Ang pag-aalaga sa katawan ay pag-aalaga rin sa pamilya. Kasi lalo na kung breadwinner ka, Sir Yuel, ilang tatay na ba ang naatake? Ilang nanay na ba ang na-stroke? Kapag ang tatay at ang nanay at kung sino man ang breadwinner o nagdadala ng pagkain at nagdadala ng kabuhayan sa pamilya ay naatake, grabe ang impact nito sa finances ng family, no? Talagang mag-destabilize or maguguluhan ang pagbabudget. Paano ka magkaka-afford ng angiogram or angioplasty, which is the treatment for heart attack?
that cost about 500,000 pesos, hindi ito kakayanin ng uring manggagawa na biglaan, isang balsahan, isang bugtuhan, hihingan ka ng kalahating milyon para maitawid at mag-survive ka, di ba? Alam naman natin na sa heart attack, no? Ang chances ng survival, no, lumiliit sa bawat oras na nakakalipas na hindi natin na susolusyonan yung baradong ugat sa puso, no? Sabi nga namin, if there is one organ na pinaka-importante, puso talaga yan. Kasi ang buhay, kapag tumigil ang puso, doon na talaga nagtatapos ang buhay. Ang utak pwedeng tumigil, you can be comatose. But no, you're still alive kapag tumitibok ang puso. So ultimately, ang most important internal organ sa katawan ay ang puso. So bakit natin kailangan pabayaan siya? And keeping it healthy is very simple and very basic. Lagi natin tinuturo sa mga anak natin, mga pamangkin natin, nakabata, no? Kumain ka ng gulay, huwag kang uminom ng alak, no? Manigarilyo, huwag kang abusado sa bisyo. Pero minsan tayo mismo guilty. Di ba? Hindi natin na isa sa buhay yung lagi nating pinapayo. So the Heart Month celebration is an opportunity for cardiologists at saka mga espesyalista sa cardiovascular health to remind the public na hindi lang ito panahon ng pagbibigay ng roses, pagbibigay ng tsokolate. Siguro magbigay ka dapat bouquet ng gulay, chop suey, di ba? Practical. Dok, meron pong nagtatanong dito, lalo na pag napapasobra ng kape, ano ang main cause ng palpitation, lalo yung related ba dito, Doc, yung mga thyroid problems? Okay, there are important issues na narismo, sir, no? Ang kape ay hindi naman talaga masama. In fact, no, there are meta-analysis or mga series ng pag-aaral na ginawa in more than 100,000 patients na nagsasabi na ang kape habitual. Ibig sabihin, regular na konsumo ng kape hanggang 3 baso at 3 tasa sa isang araw, no, walang halong sugar, ay nakakatulong para bumaba yung risk mo ng stroke. Diba? Pero ang kape, kung mataas na yung blood pressure mo, ay potential na makapagpataas ng blood pressure mo sa maikling panahon na nandun yung caffeine. Kasi ang caffeine ay nakakapagpabilis ng tibok ng puso at nakakapagpasikip ng ugat, no? Therefore, kung mataas ang blood pressure mo at hindi kontrolado, temporarily pinagpabawal namin yung caffeinated drinks. Pero once you are on anti-hypertensive medication at regular ang inom mo at nagmo-monitor ka ng blood pressure at ang blood pressure mo ay mas mababa sa 140/90, then okay lang uminom ng kape. Regarding the second point na ang palpitation ba ay related sa thyroid disorders, there is a disease called hyperthyroidism kung saan sumusobra yung produksyon ng inyong thyroid, no, sa hormone. Ito ay nagbibigay ng mabilis na tibok sa puso, pagpapawis, pangangayayat, paglalagas ng buhok, pagdudumi, yung dumi ka ng dumi, pagkaroon ng anxiety o yung parang meron kang pakiramdam na parang kang laging kinakabahan. No, kumonsulta sa doktor kasi baka ikaw ay nangangailangan ng thyroid medicine treatment, no? Hindi necessarily kailangang iwasan yung kape. Kasi ultimately nagkukos ito ng atrial fibrillation or pagpalya sa tibok ng puso at ultimately pwedeng mag-lead sa stroke, no? Maraming komplikasyon ang hyperthyroidism at isa doon ang unang manifestation ay palpitasyon or palpitations. Ang ganda ng usapan natin talaga pagka pangangalaga sa sarili, pangangalaga sa puso ang ating pinag-uusapan, Doc, ano? At siguro we hope to have more conversations po with you, Doc, sa mga susunod dahil tayo ay gipit sa oras. Pero gusto ko lamang tumbukin yung isang tanong na to. Kanina ay napapag-usapan natin, Doc, mga kinakain, paano natin may iwasan yung mga heart-related diseases. Pag na-broken-hearted ba ang isang tao, emotionally, meron ba itong epekto sa ating puso? Ang sabi nila, ang broken-hearted ay issue lang ng utak. Hindi, totoo siya. No? Merong link na tinatawag na disease ang tinatawag ay Takotsubo cardiomyopathy na kung saan ito ay nagsisimula na parang simptomas ng heart attack.
pananakit ng dibdib, no? Pagbaha ng baga, paghirap huminga, no? Pagbagsak ng presyon, no? Even pwede mo itong ika-ICU. In fact, no, nangyayari ito sa mga pasyenteng namatayan, nawalan ng asawa, no, naghiwalay, yung mga dumadaan ng matinding intense emotions, no. Ito ay sa dahilan ng pag-surge, no, or parang pagbubukas ng dam ng tinatawag namin na stress hormone na epinephrine. Yung epinephrine ay nagkukos ng matinding pagtaas ng presyon at nahihirapan yung puso na mag-pump ng dugo palabas. So, yes, pwede siyang magkaroon ng epekto sa puso ang heartbroken syndrome. No? So meron talagang tinatawag na heartbroken syndrome or Takotsubo cardiomyopathy. Kaya importante na yung katagang don't play with someone's heart. Tama ba? Oo naman. Oo naman. And allow also for you, I think, no, ultimately, no, when you love someone, di ba, kailangan talaga, you also magtira ka ng para sa sarili mo, no? Talaga kasi hindi pwede kasing all out. Sasabihin mo sa mahal mo, ibibigay ko yung 100%. Paano kung maghiwalay kayo? You have to love but allow room for also for yourself, no? Dr. Joey Duya ng Philippine Heart Association, maraming salamat po sa inyo pong mga binahagi sa amin at sure ako, hindi lang ako at pati yung ating mga tagapakinig, lalo na mga nandito sa atin sa News Center, maraming natutunan. Dr. Joey, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Yuel. Thank you very much. Maraming salamat po. Magandang umaga, Pilipinas! 5:33 ng umaga. Po yung alam ko sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy unit sa lahat po ng housing industry with easiest term. Mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment. Pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo ho gustong manalo pa ng 3-4-2, samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for 2. Kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Huwag nyo natin kalimutan, sabi ho natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, malapit po pong Valentine's Day, ha? Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans, dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Davao, hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo online tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Facebook and YouTube Live. Kina Ivy Gutierrez, good morning. Ms. Ria Soto na laging nakatune in sa atin. Suki ng Magandang Umaga Pilipinas. Ms. Lani Fabro Aguilar, good morning. At kay Miss Loida Sacramento mula dyan sa Santa Rosa sa Laguna. At Revelito Magallones, maraming nakaka-relate dun sa pinag-uusapan ho natin kanina. Ano po? Yung tungkol dun sa pangangalaga sa ating mga puso. Oras natin na alas 5:41. Alam nyo ba na aarangkada muli ang PAGCOR Photo Contest 2024?
Simula po yan ngayong February 15, kaya inaanyayahan ng mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking papremyo. Harvest Time ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at mga sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod po sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras at ang mobile category na tampok naman ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng PAGCOR ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 milyong piso. Mula po yan sa 1.6 milyong piso noong nakaraang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa. Samantala makatatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ibinaba din ng PAGCOR ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula sa 18 taong gulang noong nakaraang taon. Ang lahat po ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin po ng PAGCOR ang mga entries sa pamamagitan ng PAGCOR website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula February 15, 2024. Para po sa kompletong detalye, silipin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite na makikita sa www.pagcor.ph. Maganda umaga, Pilipinas! Bayad sa mga OFW na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia, sinimulan na ang ipamigay. Buong detalye mula kay Pamela Adriano. Pamela? Nagsimula ng ibigay ang kompensasyon o bayad sa mga OFW sa Saudi Arabia na naapektuhan dahil sa mga nabangkaroteng construction companies sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message nitong Martes. Nais ko lang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Ayon pa sa anunsyo ng Pangulo, na proseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank ang mahigit 1,000 indemnity checks mula sa Alinma Bank. Dagdag pa ng Pangulo, 843 checks na ang naayos at naibigay sa mga OFW. Nasa mahigit 10,000 OFW naman ang may pending claims pa. Ang kabuang halagaan niya ng mga tseke ay nasa mahigit 868 million pesos. Dagdag pa ng Pangulo, nangako ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman na kanilang ibabayad ang insurance claim sa mga Pilipino roon na nawalan ng trabaho. Matatandaang noong 2022 APEC Summit sa Bangkok, nangako si bin Salman kay Pangulong Marcos na kanilang ibabayad sa mga OFW ang matagal nang hinihintay na sahod. Nasa 10,000 hanggang 14,000 OFWs na nagtrabaho sa mga naturang construction company sa Saudi Arabia ang naghihintay para sa kanilang labor claims ng halos 1 dekada na. Bagamat nasawi na ang ilan sa mga ito, hinihintay pa rin ng kanilang kaanak ang dapat sanay naibigay sa kanila. Samantala nitong Desyembre, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na nagsimula ng matanggap ng ilang mga OFW ang kanilang mga tseke. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Po natin 5:45 ng umaga. Ang dami!
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ng gising natin. Maganda din kasing tulog natin. Naka-Ultabayo eh. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na ngayon po ay nire-recommenda ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay tumutulong sa atin hindi lang para ma-boost yung ating immune system, kundi para ma-achieve natin ang magandang tulog. Yung pang stage 4 ng tulog. Kasi yung mga panahon na yan, ang ginagawa naman ng utak, dinidetoxify ang ating sistema ng katawan. Kaya pagising mo natin, magandang ating mood, magandang ating glow, magandang tingin natin sa ating sarili sa salamin. Kaya masaya tayo. Ayan, nalalabanan po natin ang depression at iba pang mga karamdaman. Kaya para ho sa mga gustong magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo. Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na yun ay galing sa Theoxis Health Ventures. O di kaya pumunta ho kayo ng Mercury, Amesco Drug sa Davao at Cotabato. O di kaya sa John's Pharmacy sa Buanga, sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa Laguna. Ultabayo, kaagapay ho ninyo sa panahon ng medyo stressful na buhay. Maganda umaga, Pilipinas! Ang atin pong oras, 11 minuto na lang bago alas 6 ng umaga. Special Investigation Task Group Carpio binuo para tumutok sa investigasyon sa pinagbabaril na konsehal ng bayan dyan po sa San Antonio, Nueva Ecija. Buong detalye, RH25, Grace Sansano. Grace? Yes, good morning. Nagbuo na ng Special Investigation Task Group Carpio ang PNP para nga sa paglutas sa kaso ng pinagbabaril na tinambangan na councilor sa bayan ng San Antonio. Kahapon ng umaga, pasado alas 7, nang ito ay tambangan ng riding suspect sakay nga ng motorsiklo. Pasado alas 7 ng umaga sa barangay Santo Cristo sa naturang bayan. Sa ulat na nakarating nga sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richard Sabaliero, kinilala ang biktima na si Municipal Councilor Roberto Carpio, na residente naman ng Barangay Luyos sa bayang nabanggit. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, sakay ang biktima ng isang single na motorsiklo nang ito'y barilin ng malapitan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem at walang suot na helmet at mabilis na tumakas ang mga suspect makatapos ang pamamaril. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala mula sa ulo at mula din sa inaalam pang kalibre ng baril. Agad itong nalagutan ng buhay. Nagawa pang isugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, subalit binawian na ito ng buhay habang patungo sa paggamutan. Kaagad naman nagkasa ng manhunt operation ang pulisya at ayon nga kay Chief of Police ng San Antonio na si Major Romel Nabong, tuloy-tuloy na kumikilos ang kanyang mga tauhan para nga malutas ang naturang kaso. Labis namang isinadismaya at isinalungkot ng maraming residente sa bayan ng San Antonio ang pangyayari dahil nga matapos ang nakalipas na eleksyon, naging mapayapa at tahimik ang naturang bayan. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, Grace 25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Dako naman tayo sa Binangonan, Rizal. Lalaki arestado sa tangkang panloloob sa isang convenience store. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Joel, arestado ang isang lalaki matapos niyang mabulilyaso sa tangkang panloloob sa isang convenience store sa Binangonan, Rizal. Kinilala sa alias lamang na Joel, ang 45 anyos na suspect ng hold up sa isang sangay ng 7-Eleven sa Manila East Road, sakop na ito ng Barangay Pag-asa. Sa report ng Rizal Provincial Police, armado ng kalibre 22 na baril ang suspect nang magdeklara ng hold up katirikin ng araw nitong Pebrero 7.
Pero sa tulong ng mga minor de edad, the bystander sa labas, agad na itimbre ang robbery incident ng pumalagang store clerk si alias Jose, 19 anyos, ang store manager na si alias Philip. Mabilis na aresto ang sa suspect, itong holdupper, na nakupiskahan ng Magnum 22 revolver, 4 na balat perang, nagkakahalaga ng 3,000 piso. Isulukuyan siyang nasa Pinangonan Custodial Facility at kinasuhan na ng robbery at firearms law. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Maganda umaga, Pilipinas! Speaker Romualdez, welcome o winelcome ang pag-endorso ni PBBM para maamyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Buong detalye, RH12, Manang Milky Rigonaan. Manang Milky. Winelcome ni House Speaker Martin Romualdez ang pag-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos na maamyendahan ang mga restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pag-endorso sa paglalo bilang Guest of Honor and Speaker sa Constitution Day na pinangunahan ng Philippine Constitution Association o PhilConsa na ginanap sa Makati City. Ayon kay Romualdez, Pangulo ng PhilConsa, mismong si Pangulong Marcos na ang tumiyak na suportado niyang reformang pang-ekonomiya at wala ng iba pa. Sinabi ni Romualdez, malaking bagay ang sinabi ni Pangulong Marcos na consistent advocacy ng Kamara na baguhin ang mga restrictive provision na umabot na sa mahigit 3 dekada. Dagdag pa ng House Speaker, kahit masabihan pang makulit, paulit-ulit na lilinawin ng Kamara na hindi nila isinusulong ang anumang amyendang politikal sa ating saligang batas. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Milky Rigonan, na nawagan sa pamahalaan ng anti-smoking advocates na kinabibilangan ng mga doktor at health professionals na tuparin ang mga probisyon ng trabaho o tratado hinggil sa tobacco control upang protektahan ang kalusugan ng mga Pinoy mula sa interes ng mga kumpanya ng sigarilyo. Tinukoy ni Dr. Tony Leachon, dating DOH Special Advisor, ang nilalaman ng World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control na niratipika ng Pilipinas noong 2005. Nakasaad din sa tratado na dapat ipatupad ng mga lumagdang bansa ang mga polisiyang pagbabawas sa paggamit ng tabako. Git pa ni Dr. Tony Leachon, hindi dapat baluktutin ng industriya ng tabako ang katotohanan. Ayon pa sa health expert, nakasalalay ang kalusugan ng kasalukuyang henerasyon sa magiging aksyon ng gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Groundbreaking ceremony ng itatayong gusali para sa kursong medisina abay isinagawa dyan po sa Caloocan. Edwin Duque, RH23. Edwin. Tama, Yuel, maaari nang makapag-aral ng libreng medisina ang mga batang Caloocan na walang bayad. Baharang isilalin sa groundbreaking ceremony ang University of Caloocan City College of Medicine and Health Science sa ikatlong distrito ng lungsod. Ayon dito kay Along Malapitan, ito na ang ikalimang UCC campus sa buong Caloocan. Masaya umanong alkalde dahil natupad ang kanilang pangarap sa lungsod para sa mga batang Caloocan ang magkaroon ng mas malapit na paaralan, mga kursong pagpipilian, libre at may kalidad na edukasyon. Tiniyak naman ng alkalde na hindi titigil ang pamalang lungsod sa pagtitiyak ng isang maganda at maliwanag na hinaharap at bukas para sa susunod na henerasyon. Kabilang sa kursong naidagdag kamakailan ay ang Criminology, College of Law at itong ang binuksan ay ang kursong medisina. Wala pa rin sa karoon sa Pilipinas, DZRH, ako sa RH23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:57, 3 minuto na lang po at alas 6 na, gising na ho, bango na! Dating karelasyon ni Pokwang na si Lee O'Brien abay malapit nang pabalikin sa Amerika. Buong detalye sa ating isa pang showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie.
nagliligpit-ligpit na. Yan ang sabi ni Pokwang nang kinumusta namin kung nandito pa ba ang dating karelasyon niyang si Lee O'Brien na nakatakda ng i-deport ng Bureau of Immigration. Dagdag pang kwento ni Pokwang nang nakatsikahan namin sa premiere night ng pelikula niyang Slay Zone na ginanap sa SM The Blackout gabi ay para na lang daw ito sa katahimikan nila itong pag-alis ni Lee O'Brien ng bansa. Ang sabi pa niya, hindi naman daw hinahanap ng anak nila si Malia, ang kanyang ama, dahil wala naman daw itong na-invest na magandang alaala. At tinanong na rin namin ng komedyante kung papayagan ba niyang makita muna ni Lee ang kanilang anak bago ito bumalik ng Amerika. Ang sabi ni Pokwang ay pag-iisipan pa raw niya. Hindi pa kasi masabi ni Pokwang kung napatawad na niya ito dahil hindi naman daw ito humihingi ng kapatawaran itong si Lee O'Brien. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda! Maganda! Umaga Pilipinas! Sumay nyo na po ang kabuang mga balitang itinampok dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Ito po si Yuel Reyes. Sabi nga kanina take care of our heart dahil yan ang pundasyon ng ating pangangatawan. Happy weekend! Susunod na 2x2 with Anthony Taberna. Muli po, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas!